Pinalayas ng sariling asawa, iniwan sa kawalan para sa isang bilyonaryang negosyante. Habang naghihingalo ang anak ko sa isang masikip at mainit na ospital, nagpapakasarap siya sa mansyon ng mga Alvarado. Wala na tayong koneksyon, Eliana. Isa ka na lang pagkakamali. Ang malamig niyang sabi habang nakatingin sa akin mula sa itaas. Pero hindi ko alam. Sa likod ng kanyang kasamaan ay isang sikretong yayanig sa buong pagkatao ko. Babangon ako mula sa putikan, hindi para magmakaawa, kundi para bawiin ang buhay ng anak ko. Hanggang saan aabot ang kasinungalingan bago sumabog ang katotohanan? Ang amoy ng isda at putik ay hindi mabubura ng kahit anong mamahaling pabango, Eliana. Kunin mo ang perang ito at ilayo mo ang anak mo sa pamilya ko. Ang malupit na tinig na yon ni Doña Marcela Alvarado ay tila nakaukit na sa bungo ni Eliana kahit 10 taon na ang nakalipas. Kasing linaw ng alat ng tuyo na nanunuot sa kanyang mga daliri habang nakaupo siya sa ilalim ng butas-butas nilang bubong sa buhangin. Tanging ang mabigat na buhos ng ulan sa kanilang yero ang sumasabay sa kanyang paghinga, habang maingat niyang binibilang ang mga lukot na 20 piso at mga barya mula sa isang lumang garapon ng peanut butter. Bawat pisong nahahawakan niya ay katumbas ng kanyang pawis at pagod. Inipon ng buong ingat para sa nalalapit na bayarin sa eskwelahan ni Leo. Lumabas si Leo mula sa maliit nilang kwarto. Suot ang paborito nitong uniforme na pinlansya niya kagabi. Napangiti si Eliana, pilit itinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang hapdi ng kanyang likuran. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa lumang apron bago inayos ang kwelyo ng anak. Ang gwapo naman ng anak ko, malambing niyang bati, kahit pa parang may nakabikig na bato sa kanyang lalamunan dahil sa kakarampot na baon na may ibigay niya ngayong araw. Kaya ko to, ma. Ako pa ba? Sagot ng 14 anyos na binatilyo. Ang nangiti nito ay puno ng sigla na tila walang bakas ng kahirapan ang kanilang buhay, isang nangiting nagpapaalala kay Eliana sa lalaking matagal na niyang ibinaon sa limot. Ngunit ang payapang umagang iyon ay hindi nagtagal. Ilang oras matapos umalis si Leo, dumating ang kapitbahay nilang si Mirasol na humahangos at halos mawala ng hininga sa pagtakbo. Bago pa man ito makapagsalita ng buo, naramdaman na ni Eliana ang malamig na kaba na gumapang sa kanyang gulugod. Natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili sa isang maingay at siksikang pampublikong ospital, nakaharap sa isang doktor na may hawak na manipis na papel ng laboratorio. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng doktor ay tila matatalas na patalim na humihiwa sa kanyang dibdib nang walang awa, isang pambihirang sakit sa dugo. Kailangan ng agarang bone marrow transplant mula sa isang kadugo. Kung hindi ay bibilangin na lamang ang mga buwan ng kanyang nag-iisang anak. Nanigas si Eliana sa kinatatayuan niya. Ang nilukot na resulta ng laboratorio sa kanyang kamay ay halos mapunit sa higpit ng kanyang hawak. Ang buong paligid ay unti-unting umikot at ang mga pamilyar na mukha ng mga nurse at mga pasyenteng nagmamadali ay naging malalabong anino na lamang sa kanyang paningin. Walang luhang pumatak, walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na hindi mailuha at ang pagguho ng mundo na ikaw lamang ang nakakaramdam. Unti-unti siyang napaupo sa malamig na sahig ng pasilyo. Mahigpit niyang niyakap ang duguang uniforme na hinubad kay Leo kanina bago ito ipasok sa emergency room. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa gaspang ng tela. Nilalanghap ang amoy ng pawis ng kanyang anak. Nagmamakaawa sa langit ng walang tinig na sana ay siya na lamang ang kunin at huwag ang nag-iisa niyang dahilan para huminga. Sa gitna ng kanyang pagguho, lumapit ang isang nurse upang iabot ang inisyal na bayarin. Ngunit bago pa man lubusang panghinaan ng loob si Eliana sa laki ng halaga, sinabi nitong may isang hindi nagpakilalang tao ang nagbayad ng malaking bahagi ng kanilang emergency room fees. Wala itong iniwang pangalan. Tanging isang pamilyar na pirma lamang
na may hugis ng dahon ng kakao sa dulo ang nakita niya sa resibo. Isang markang napakapamilyar na tila sinunog ang kanyang mga mata. Inilabas ni Eliana ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa ng kanyang palda. Nangangatog ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang listahan ng mga numerong nakablock sa loob ng isang dekada. Isang pangalan ang naroon, Marco Severino Alvarado, ang lalaking sumira sa kanya, ngunit siya ring nag-iisang kadugo na maaaring magligtas kay Leo sa tiyak na kamatayan. Ang hintuturo niya ay nanatiling nakalutang sa ibabaw ng screen, nanginginig at malamig na malamig. Kung tatawagan niya ang numero, ibig sabihin ay bubuksan niya muli ang pinto ng impyernong pilit niyang tinakasan. Pero para sa buhay ng kanyang anak, hanggang saan ang kaya niyang isuko at handa ba siyang lumuhod muli sa mga taong tumapak sa kanyang pagkatao? Nanginginig ang mga daliri ni Eliana na nakahawak sa malamig at makapal na rehas ng mansyon ng mga Alvarado. Ang unti-unting pagbuhos ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang manipis at kupas na blusa, ngunit mas matindi ang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi sa dibdib. Nakatingala siya sa naglalakihang mga bintana ng bahay na minsan niyang tinawag na tahanan, naghihintay ng kahit kaunting awa mula sa mga taong nagtapon sa kanya sa semento 10 taon na. Ang nakararaan, bumukas ang mabigat na pinto ng mansyon. Iniluluwa ang isang figurang nakapayong. Hindi si Marco ang lumabas, kundi ang babaeng naging ugat ng kanyang mga bangungot, si Doña Marcela Alvarado. Puno ng pandidiri ang mga mata ng matanda habang pinagmamasdan ang basang-basa at madungis na anyo ni Eliana sa labas ng kanilang bakuran. Naubos na ba ang nakuha mo noon? Kaya ginagamit mo naman ngayon ang sakit ng bata para makahingi ulit? Ang mga salita ng Donya ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ulan, kasing talim ng basag na salamin. Wala itong bahid ng awa. Tumingin si Marcela sa kanyang mga gwardiya. Inuutusan ang mga ito sa pamamagitan ng matalim na tingin na huwag papasukin ang babaeng nasa labas. Bumigay ang mga tuhod ni Eliana. Lumuhod siya sa magaspang at basang semento, hindi alintana ang putik na dumidikit sa kanyang balat at damit. Ibinaba niya ang kanyang sarili sa pinakasagad na antas ng kahihiyan. Ang kanyang dignidad, ang natitirang yaman ng isang taong mahirap, ay kusang niyang binitawan. Maawa na po kayo, Doña Marcela, garalgal, at halos maputol na tinig ni Eliana. Hindi ko po kailangan ng pera niyo. Kahit kusing wala akong hihingin. Gusto ko lang makausap si Marco. Kailangan ng anak ko ng bone marrow transplant. Kadugo lang niya ang pwedeng magligtas sa kanya. Nakikiusap ako. Parang awa niyo na. Ibigay niyo lang sa akin ang buhay ng anak ko. Sa pagkakataong yon, isang matangkad na anino ang lumitaw mula sa likuran ng Donya. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Eliana nang masilayan niya ang mukha ng lalaking minsan niyang pinakamamahal at ngayon ay pinakakinamumuhian, si Marco. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na suot na tila walang bahid ng anumang dumi. Tiningnan siya nito mula sa itaas. Ang mga mata ay kasing lamig ng yelo at walang kahit anong emosyon na mababakas. Ang lalaking minsang nangakong magpoprotekta sa kanya ay nakatayo lamang doon, pinapanood siyang nagmamakaawa sa putikan. Itaboy niyo ang basurang iyan, utos ni Marcela sa mga gwardya. Dumukot ang matanda sa kanyang mamahaling bag. Kumuha ng ilang piraso ng 1,000 piso at walang pakundangang inihagis iyon sa hangin. Ang mga pera ay dahan-dahang bumagsak at inanod sa maputik na tubig malapit sa mga tuhod ni Eliana. Ayan, ipambili mo ng kabaong ng anak mo at huwag na huwag ka nang babalik dito. Tumingin si Eliana kay Marco. Naghihintay na ipagtanggol siya nito, ngunit ang tanging isinagot ng lalaki ay isang malalim at malamig na pagtalikod. Walang imik, walang kahit isang sulyap ng awa. Dahan-dahan itong humakbang pabalik sa loob ng marangyang bahay. Bawat hakbang palayo ni Marco ay tila pagpukpok ng martilyo
sa kabaong ng mga natitirang pag-asa ni Eliana. Ang lalaking minsan niyang naging mundo, ang amang ipinagmamalaki ng kanyang anak, ay ganap na siyang tinalikuran. Naiwan siyang nakaluhod sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Nanginginig ang buong katawan, habang ang mga luha ay malayang humahalo sa malamig na tubig na umaagos sa kanyang pisngi. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa mga basang perang nakalutang sa putik. Isinisigaw ng kanyang dignidad na tumayo at iwan ng mga iyon na huwag tanggapin ng limos ng mga taong yumurak sa kanyang pagkatao. Ngunit sa sandaling iyon, pumasok sa kanyang isipan ang namumutlang mukha ni Leo na namimilipit sa sakit sa loob ng masikip na ospital. Ang dangal ng isang mahirap ay hindi makakabili ng gamot na mag-aalis sa kirot ng isang naghihingalong bata. Nangangatog ang mga daliri, unti-unting iniunat ni Eliana ang kanyang kamay patungo sa putikan. Maingat niyang dinampot ang isang piraso ng perang papel, hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil ito lamang ang eksaktong halaga na kailangan niya para sa gamot na pampabawas ng sakit ni Leo. Mahigpit niya itong kinuyom sa kanyang dibdib, parang isang inang inaalay ang huling patak ng kanyang dugo, habang ang mga hikbi niya ay nilulunod ng walang tigil na pagbuhos ng kalangitan. Hindi niya pinansin ang iba pang perang nagkalat. Tanging ang ginhawa ng anak, ang kanyang pakialam. Sa pag-ikot ni Marco bago tuluyang mawala sa paningin ni Eliana, hindi nakita ng sino man ang katotohanang pilit niyang ikinukubli. Sa likod ng matikas at malamig na anyo ng lalaki, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit sa gilid ng kanyang hita. Bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad hanggang sa tumulo ang maliliit na patak ng mainit na dugo sa makintab na sahig ng kanilang balkonahe. Isang pagpipigil na pumupunit sa kanyang kaluluwa, isang sikretong pagdurusa na tanging siya lamang ang nakakaalam. Dahan-dahang isinara ng mga gwardiya ang naglalakihang gate na bakal. Ang mabigat na paglapat nito ay tuluyang naghiwalay sa dalawang magkaibang mundo. Naiwan si Eliana na nakayuko sa basang kalsada, ubos na ubos at halos mawalan na ng ulirat. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak, naramdaman niyang tumigil ang pagbagsak ng ulan sa kanyang ulunan. Isang malaking itim na payong ang sumilong sa kanya mula sa likuran. Umangat ang kanyang namamagang mga mata at nakita ang isang pamilyar at eleganteng sapatos ng babae na nakatayo malapit sa kanya. Isang pamilyar na tinig, malambot ngunit may diin, ang bumasag sa lamig ng hangin. Gusto mong mabuhay ang anak mo? Tahimik na binabagtas ng sasakyan ni Veronica ang basang kalsada patungo sa ospital. Sa loob, ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Eliana at ang ritmikong hampas ng ulan sa bubong ng kotse. Nakaupo siya sa likuran, yakap ang sarili na tila ba ang lamig ay tumagos na sa kanyang mga buto. Gusto niyang magtanong, gusto niyang usisain kung bakit siya tinutulungan ng babaeng inakala niyang kaagaw niya sa asawa. Ngunit ang pagod at takot para sa buhay ni Leo ang pumipigil sa kanyang dila. Ang mahalaga lang ngayon ay ang pangako ng babae. May pag-asa pa. Samantala, sa loob ng marangyang opisina sa mansyon ng mga Alvarado, ang katahimikan ay binasag ng isang matalim na tunog ng kristal na humampas sa pader. Ang mamahaling baso ng whiskey na hawak ni Marco kanina ay nagkalat na ngayon bilang libu-libong pira-pirasong bubog sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamao, namumuti ang mga buko sa higpit ng paghuyom. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang pagtaas-baba, pinapakawalan ng galit na isang dekada na niyang kinikimkim. Hindi mo pwedeng gawin ito sa sarili mong apo, Mama. Ang boses ni Marco ay mababa, ngunit puno ng puot, dumadagundong sa apat na sulok ng kwarto. Mamamatay ang bata kung hindi ako magdodonate. Dugo ko yon, laman ko yon. Si Doña Marcela ay nanatiling nakaupo sa kanyang malaking silyang gawa sa mahogany. Wala ni isang hibla ng gulat sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang tasa ng tsa. Ang tunog ng porselana sa platito
ay umalingaw-ngaw sa gitna ng tensyon. Tinitigan niya ang kanyang anak na para bang isang pasaway na empleyado at hindi isang kadugo. Ang tapang mo naman yata ngayon, Marco. Malamig na tugon ng Donya. Nakalimutan mo na ba kung bakit ka umalis noon? Para protektahan sila sa akin, hindi ba? Ngayon, gusto mong bumalik at maglaro ng happy family? May inilabas na isang makapal na folder si Marcela mula sa kanyang drawer at ibinagsak ito sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng paglapat ng papel sa kahoy ay tila hatol ng isang hukom. Kung gusto mong iligtas ang batang iyan, pipirmahan mo ito. Utos ng ina, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuso. Isang irrevocable waiver. Itatakwil mo ang lahat ng karapatan mo sa kumpanya, sa mana, at sa pangalan ng mga Alvarado. Ibibigay mo sa akin ang lahat ng shares mo at aalis ka ng Pilipinas na walang dala pagkatapos gumaling ng bata. Kung hindi ka pipirma, titiyakin kong walang doktor sa buong Pilipinas ang hahawak sa operasyon ng anak mo. Hahayaan ko siyang malagutan ng hininga habang pinapanood mo. Nanigas si Marco. Ang kalupitan ng kanyang ina ay walang hangganan. Ginagamit nito ang buhay ng isang inosenteng bata bilang pang-bargain sa negosyo. Tinitigan niya ang papel. Ito ang kapalit ng buhay ni Leo, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan. Ngunit para kay Marco, ang lahat ng yaman sa mundo ay basura kumpara sa isang ngiti ng kanyang anak. Walang pag-aatubili, dinampot niya ang pluma. Mabilis na gumalaw ang kanyang kamay sa papel. Ang bawat guhit ng tinta ay tila pagputol sa kadena na matagal nang gumagapos sa kanya. Nilagdaan niya ang kanyang kamatayan bilang isang Alvarado upang bigyan ng buhay si Leo. Masaya ka na? Mariing tanong ni Marco matapos ihagis ang pluma. Saksak mo sa baga mo ang pera mo. Tumalikod siya at naglakad palabas. Ngunit bago siya tuluyang lumabas ng pinto, huminto siya sandali. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang isang luma at gusot-gusot na litrato. Ito ay kuha 10 taon na ang nakararaan. Si Eliana na nakangiti habang karga ang sanggol na si Leo. Dahan-dahan, puno ng pag-iingat, na tila humahawak ng babasagin, inilagay niya ang litrato sa bulsa ng kanyang coat sa tapat ng kanyang puso. Ito lang ang kayamanan na dadalhin niya. Sa ospital, ang amoy ng gamot at antiseptiko ay lalong nagpabigat sa loob ni Eliana. Nakadukdok ang kanyang mukha sa gilid ng kama ni Leo. Hawak ang malamig na kamay ng anak. Ang tunog ng mga makina na sumusubaybay sa tibok ng puso ng bata ay nagbibigay ng nakakapanlumong ritmo sa silid. Bumukas ang pinto. Pumasok ang hangin na may halong amoy ng ulan at mamahaling pabango. Nag-angat ng tingin si Eliana. Sa pintuan ay nakatayo si Marco. Basang-basa ang laylayan ng pantalon nito, magulo ang buhok, at ang mga mata ay mapupula at pagod. Ngunit may determinasyon sa kanyang tindig na hindi nakita ni Eliana kanina sa mansyon. Lumapit si Marco sa kama. Tiningnan niya ang kanyang anak na puno ng mga tubo at karayom, at isang pait ang gumuhit sa kanyang mukha. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin kay Eliana. Ang mga mata ng babae ay puno ng galit, sakit, at pagdududa. Umalis ka na, mahinang sabi ni Eliana. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong puot at pagmamakaawa. Wala kang lugar dito. Sinabi ng nanay mo na, ako ang magiging donor. Putol ni Marco. Ang boses niya ay garalgal. Tila may mga bubog na nakabara sa lalamunan. Dugo ko ang dadaloy sa kanya, Eliana. Gustuhin mo man o hindi, ako lang ang makakapagligtas sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Eliana. Hindi niya alam ang isinakripisyo ng lalaki, ilang minuto lang ang nakalipas. Ang nakikita lang niya ay ang taong nang iwan sa kanila sa ere. Tinitigan niya ito ng diretso. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot na hindi kayang pawiin ng simpleng pagtulong.
Huwag mong isipin na mabibili nito ang kapatawaran ko, Marco. Bulong ni Eliana na may diin. Tinanggap ni Marco ang matalim na tingin na iyon nang walang reklamo. Handa siyang maging kontrabida sa paningin ng babaeng mahal niya, basta't manatiling tumitibok ang puso ng kanilang anak. Ang katahimikan sa pagitan ni na Eliana at Marco sa loob ng waiting area ay mas malamig pa sa hanging ibinubuga ng aircon ng ospital. Nakaupo sila sa magkabilang dulo ng mahabang upuang bakal. Tila may isang hindi nakikitang pader na gawa sa yelo at bubog ang nakaharang sa kanilang dalawa. Ang bawat minutong lumilipas ay binibilang hindi sa pamamagitan ng tunog ng orasan, kundi sa bigat ng bawat paghinga na pinipigilan nilang pareho. Katatapos lang kunan na ng dugo si Marco para sa initial screening. Maputla siya at ang mga mata ay may lalim na hindi maarok, ngunit nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Dahan-dahan siyang lumapit kay Eliana. Inaabot ang isang tasang kape na binili niya mula sa vending machine. Ang init ng tasa ay nagpapawis sa kanyang palad, ngunit hindi ito sapat para tunawin ang lamig sa mga mata ng kanyang asawa. Mainit pa to, Eliana. Inumin mo para mainitan ka. Alok niya sa mahinang boses. Hindi man lang siya nilingon ni Eliana. Nanatiling nakapako ang tingin nito sa saradong pinto ng kwarto ni Leo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkakalikop sa kanyang kandungan. Namumuti ang mga buko sa higpit. Hindi ko kailangan ng kape mo, Marco. Mariin niyang sagot. Ang bawat salita ay may diin ng pagkamuhi. At lalong hindi ko kailangan ng awa mo. Dugo mo lang ang kailangan ng anak ko. Pagkatapos nito, bumalik ka na sa mansyon mo at sa babae mo. Huwag mong isipin na dahil pumayag akong maging donor ka, may magbabago na sa atin. Ibinaba ni Marco ang kape sa tabi ni Eliana nang walang imik. Tinanggap niya ang mga salitang iyon bilang nararapat na parusa. Kung alam lang sana ni Eliana na ang bawat masakit na salita nito ay mas magaan pa kaysa sa katotohanang kinikimkim niya na ang pag-alis niya 10 taon na, ang nakakaraan ay ang tanging paraan para manatili silang buhay. Umupo siya muli sa malayo. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Binabantayan ng mag-ina mula sa distansya na tila milya-milya ang layo. Lumalim ang gabi. Ang pasilyo ng ospital ay unti-unting nawalan ng tao at ang ilaw ay naging madilim at mapanglaw. Ang pagod at puyat ay unti-unting gumapi kay Eliana. Ang kanyang katawan na ilang araw nang walang maayos na pahinga ay sumuko na rin sa wakas. Napasandal siya sa matigas na sandalan ng upuan. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa kanyang dibdib at ang kanyang paghinga ay naging mababaw at banayad. Sa katahimikan ng madaling araw, tumayo si Marco. Dahan-dahan, tila isang magnanakaw na natatakot gumawa ng ingay, lumapit siya sa natutulog na si Eliana. Pinagmasdan niya ang mukha ng babaeng minahal niya nang higit sa kanyang sariling buhay. Nakita niya ang mga bagong linya sa noo nito, ang pangingitim sa ilalim ng mga mata, at ang gaspang ng balat na dulot ng hirap ng buhay. Ang bawat imperfection ay isang sugat sa puso ni Marco. Isang paalala ng mga taong wala siya sa tabi nito para pagaanin ang pasanin. Hinubad ni Marco ang kanyang mamahaling coat. Ang tela ay mainit pa mula sa kanyang katawan at amoy ng kanyang pamilyar na pabango. Ang amoy na dati ay tahanan para kay Eliana. Maingat niyang itinalukbong ito sa balikat ni Eliana. Sinisiguradong hindi ito magigising. Nang mailapat niya ang damit, naramdaman niya ang pagnanais na hawakan ito. Ang kanyang kamay ay nanginig sa ere. Ilang pulgada mula sa pisngi ni Eliana. Gusto niyang haplusin ang mukha nito. Gusto niyang sabihin ang lahat, pero wala siyang karapatan. Isang hibla ng buhok ang nalaglag sa mata ni Eliana. Sa isang sandali ng kahinaan, marahang inalis ito ni Marco at isinabit sa likod ng tainga ng babae. Ang dulo ng kanyang daliri ay dumampi sa balat nito. Isang kuryente ng pangungulila ang dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Sa kanyang pagtulog, bahagyang gumalaw si Eliana.
Kumunot ang noo nito, tila binabangungot, at pagkatapos ay bumukas ng bahagya ang kanyang mga labi. Isang bulong ang kumawala, isang bulong na naging punyal sa dibdib ni Marco. Marco, huwag mo kaming iwan. Napatigil si Marco, ang kanyang kamay ay nakalutang pa rin sa hangin. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang tibok ng puso niya ay halos marinig sa katahimikan ng pasilyo. Ang pangalang binanggit ni Eliana sa kanyang panaginip ay ang pangalang kinamumuhian niya sa gising. Ito ang pangalang iniluluha niya sa kanyang mga bangungot. Napagtanto ni Marco na sa kabila ng lahat ng sakit at galit, ang sugat sa puso ni Eliana ay sariwa pa rin, at ang pagmamahal na akala niya'y namatay na ay nakalibing lamang sa ilalim ng mga abo ng puot. Bumalik sa isip ni Marco ang isang alaala mula 10 taon na ang nakaraan, ang araw na tahimik siyang umalis habang nagpapakita ng ngiti sa tabi ni Veronica, kahit mabigat ang kanyang dibdib. Sa di kalayuan, naroon si Eliana, nakaupo sa sahig at tila labis na nasasaktan. Ito ang araw na pinili ni Marco na talikuran ang sarili niyang kagustuhan upang maprotektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Mabilis na tumalikod si Marco. Itinaas niya ang kamay sa kanyang bibig. Pilit pinipigilan ang emosyon na halos kumawala. Napasandal siya sa pader sa madilim na sulok ng pasilyo, malayo sa ilaw, malayo sa paningin ni Eliana. Doon, sa kadiliman, hinayaan niyang tumulo ang mga luha na matagal na niyang pinipigilan. Ang bawat patak ay nagsasabing mahal pa rin niya ito, na hindi siya tumigil sa pagmamahal kahit isang segundo. Habang nakaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod tulad ng isang batang nawawala. Napansin niya ang isang anino sa malayo. Isang nurse ang nakatayo sa dulo ng pasilyo, hawak ang isang clipboard at nakatingin sa kanya ng may kakaibang interes. Mabilis itong nagbaba ng tingin at nagsulat ng kung ano sa papel nang magtama ang kanilang paningin, bago nagmamadaling naglakad palayo. Kinabukasan, nagising si Eliana na may mabigat na pakiramdam sa kanyang balikat. Pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niya ang coat ni Marco na nakatalukbong sa kanya. Ang pamilyar na amoy ng lalaki ay bumalot sa kanya, nagdala ng isang panandaliang pakiramdam ng kaligtasan bago bumalik ang realidad. Mabilis niyang tinanggal ang coat na parang napaso. Itinulak ito palayo sa kanya. Lumingon siya sa paligid. Hinahanap si Marco, ngunit wala ito sa upuan kung saan ito nakaupo kagabi. Bumukas ang pinto ng opisina ng doktor. Lumabas si Dr. Cortez. Ang muka ay seryoso at may dalang masamang balita. Mrs. Alvarado, panimula ng doktor, ang boses ay mababa at nag-aalangan. May problema tayo sa resulta ng test ni Mr. Alvarado. Nanigas si Eliana. Ang takot na kanina pa nakatago sa kanyang dibdib ay muling sumabog. Anong problema, Doc? Hindi ba siya compatible? Hindi ba siya pwede? Umiling ang doktor, tinanggal ang kanyang salamin at pinunasan ito ng dahan-dahan. Compatible siya, Mrs. Match na match. Pero may nakita kami sa dugo niya. Masyadong mababa ang kanyang hemoglobin at may senyales ng matinding stress sa kanyang katawan. Hindi siya pwedeng mag-donate sa ganitong kondisyon. Maaari siyang mamatay sa mesa kung itutuloy natin ngayon. Tila gumuho ang mundo ni Eliana sa ikalawang pagkakataon. Ang tanging pag-asa ni Leo ay nasa dugo ng isang lalaking tila baunti-unti ring namamatay sa loob. Ang balitang ibinagsak ni Dr. Cortez ay tila isang malaking bato na dumurog sa dibdib ni Eliana. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa paligid ay naging mabigat at mapanlinlang, puno ng amoy ng gamot at kawalan ng pag-asa. Nakaupo si Marco sa isang sulok, nakayuko at nakahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang balikat ay bahagyang nanginginig. Ang dating matikas at mayabang na tagapagmana ng mga Alvarado ay ngayon ay mukhang isang basahan na tinapakan at iniwan sa isang tabi. Ang kanyang balat ay maputla. Ang mga mata ay malalalim.
at walang sigla at ang kanyang katawan ay tila ba unti-unting kinakain ng isang hindi nakikitang sakit. Anong ibig niyong sabihin, Doc? Garalgal na tanong ni Eliana, pilit na pinipigilan ng luhang nagnanais kumawala. May sakit ba siya? May tinatago ba siya? Bumuntong hininga ang doktor, tinanggal ang kanyang salamin at pinunasan ito ng dahan-dahan. Mrs., ang katawan ni Mr. Alvarado ay nasa estado ng matinding exhaustion. Ang kanyang hemoglobin ay nasa dangerous level. Para bang matagal na siyang hindi kumakain ng tama o natutulog ng maayos. Hindi siya pwedeng mag-donate ngayon. Kung ipipilit natin, baka pareho silang mawala sa atin. Napatulala si Eliana kay Marco. Ang lalaking ito na inakala niyang namumuhay sa karangyaan at kasaganaan, ang lalaking iniisip niyang walang ibang inisip kundi ang sarili, ay ngayon ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa kapabayaan. Paano nangyari iyon? Paano ang isang bilyonaryo ay magkakaroon ng katawan na tila ba galing sa isang digmaan? Bago pa man siya makapagtanong, bumukas ang pinto ng elevator sa dulo ng pasilyo. Ang tunog ng mamahaling takong ng sapatos na humahampas sa makintab na sahig ay bumasag sa katahimikan. Marco! Ang tinig na yon ay pamilyar at puno ng pag-aari. Lumingon si Eliana at nakita si Veronica, ang babaeng sumira sa kanyang pamilya, na naglalakad palapit kasama ang isang ginamninang na mas kinatatakutan niya kaysa sa kamatayan, si Doña Marcela. Agad na tumayo si Marco, ngunit sa hina ng kanyang katawan ay muntik na siyang matumba. Mabilis siyang inalalayan ni Veronica. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Marco na tila ba ipinapamukha kay Eliana kung sino ang may karapatan sa kanya ngayon. Tingnan mo nga naman, panimula ni Marcela. Ang kanyang boses ay puno ng lason at pangungutya. Ang aking anak, nagpapakabayani para sa isang batang hindi naman sigurado kung kanya. Umugong ang bulungan sa mga nurse at ibang pasyente na nakarinig. Ang mga mapanghusgang tingin ay dumapo kay Eliana. Tila ba siya ay isang maruming bagay na hindi nararapat sa lugar na yon. Ma, please. Mahinang pakiusap ni Marco, ang boses ay halos pabulong na lamang. Huwag dito, huwag ngayon. Ngunit hindi nagpatinag si Marcela. Lumapit siya kay Eliana, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pandidiri. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Ginagamit mo ang batang iyan para perahan ang anak ko. Tingnan mo siya. Halos patayin mo na siya sa kakapilit mong mag-donate siya. Wala ka talagang awa, Eliana. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang malas sa buhay niya. Ang bawat salita ay parang sampal sa mukha ni Eliana. Nais niyang sumigaw. Nais niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang bigat ng katotohanan na si Marco ay nanghihina dahil sa kanya ay nagpatikom sa kanyang bibig. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Nanginginig na sagot ni Eliana. Pilit na itinatayo ang kanyang dignidad sa harap ng mga taong yumurak dito. Kahit ubusin ko ang dugo ko, bubuhayin ko ang anak ko, hindi ko kailangan ng tulong ng pamilyang walang puso. Tumawa ng mapakla si Marcela. Talaga? Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang tapang mo kapag wala ka nang makain. Hinila ni Veronica si Marcela palayo. Tila ba nag-aalala sa iskandalong ginagawa ng matanda. Tita, tama na po. Baka lumala pa ang kalagayan ni Marco. Bago tuluyang umalis, lumingon si Veronica kay Eliana. Sa isang mabilis na galaw na hindi napansin ni Marcela, may inihulog siyang isang maliit na papel sa tabi ng kamay ni Eliana. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sandali sa mga mata ni Eliana. Isang tingin na hindi puno ng galit o pangaagaw, kundi ng isang mensahe na hindi mabigkas ng bibig. Nang makaalis na sila, dahan-dahang pinulot ni Eliana ang papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, nakasulat ang isang maikling pangungusap sa pamilyar na sulat kamay, ngunit putol at punit ang dulo. Huwag kang maniwala sa mga nakikita mo.
Si Marco ay natulala si Eliana. Ang mga salitang iyon ay nagbukas ng isang pinto ng pagdududa sa kanyang isipan. Ano ang totoo? Sino si Marco sa likod ng maskarang ipinapakita niya? At bakit siya tinutulungan ng babaeng dapat ay kaaway niya? Ang amoy ng mamahaling pabango ni Veronica ay naiwan sa hangin, humahalo sa amoy ng gamot. Isang nakalilitong halimuyak ng kasinungalingan at katotohanan. Ang papel na hawak ni Eliana ay magaan lamang, isang manipis na resibo mula sa billing department. Ngunit sa kanyang pakiramdam ay mas mabigat pa ito sa buong mundo. Ang mga numero sa ibaba ng pahina ay tila mga kadena na humihila sa kanya pababa sa dagat ng kawalan ng pag-asa. Ang halaga ng mga gamot, ang bayad sa kwarto, at ang paparating na operasyon ay umabot na sa presyong hindi kayang abutin ng 1,000 turok ng karayom sa kanyang mga daliri sa pagtatahi o pagpipinta. Nakasandal siya sa malamig na pader ng pasilyo. Ang kanyang noo ay nakadikit sa semento. Pilit na pinapawi ang init ng lagnat ng pag-aalala. Sa bawat minutong lumilipas, ang takot na mapalaya sila sa ospital ay mas mabilis na tumatakbo kaysa sa tibok ng kanyang puso. Sa gitna ng kanyang pagtulala, isang pamilyar na ingay ng mga tsinelas na kumakaskas sa sahig ang pumukaw sa kanyang atensyon. Pag-angat ng kanyang mukha, nakita niya si Mirasol, ang kanyang matalik na kaibigan at kapitbahay sa buhangin. Hindi ito nag-iisa. Kasunod nito ang ilan pa nilang kapitbahay, si Aling Nena na nagtitinda ng isda, si Mang Carding na tricycle driver, at iba pang mga mukhang pamilyar sa hirap at pawis. Mars! Bungad ni Mirasol. Ang boses ay hinihingal, ngunit puno ng determinasyon. Nabalitaan namin ang nangyari. Hindi kami papayag na mag-isa ka lang dito. May inabot si Mirasol na isang lumang plastic bag na dati lagayan ng tinapay. Mabigat ito at kumakalansing. Nang buksan ito ni Eliana, tumambad sa kanya ang libu-libong barya, mga gusot na 20 at 50 pesos, at mga perang amoy palengke at gasolina. Ito ang pinagsama-samang pawis ng kanilang komunidad, ang bayanihan sa pinakapayak at pinakawagas na anyo nito. Pasensya ka na. Yan lang ang nakayanan namin. Nangingilid ang luhang sabi ni Aling Nena habang hinahawakan ang kamay ni Eliana. Yung iba dyan inutang pa sa tindahan, pero para kay Leo, ibibigay namin ang lahat. Napahagulgol si Eliana. Niyakap niya ang supot ng pera sa kanyang dibdib. Ang amoy ng barya ay humalo sa amoy ng gamot. At sa sandaling iyon ang pinakamabangong amoy sa mundo. Ang pagmamahal ng mga taong wala naman halos maibigay ay mas nagniningning pa kaysa sa anumang ginto ng mga Alvarado. Ngunit ang realidad ay sadyang malupit. Nang dalhin nila ang pera sa cashier, umiling lamang ang babaeng nasa likod ng salamin. Kulang na kulang pa rin ito. Dahil sa impluwensya ni Doña Marcela, mahigpit ang utos na kailangang bayaran ng buo ang down payment bago ituloy ang anumang procedure. Ang banta ng pagtigil sa gamot ni Leo ay naging isang tiyak na hatol. Hiyang-hiya si Eliana sa kanyang mga kapitbahay. Ang kanilang sakripisyo ay tila nabaliwala. Pauwi na sana sila nang biglang tawagin muli si Eliana ng cashier. May pagtataka sa mukha ng empleyado habang iniabot ang isang bagong resibo na may tatak na paid in full. Mrs., settled na po ang lahat, sabi ng cashier na tila hindi makapaniwala. May representative po galing sa Mindanao Children's Fund ang nagbayad ng buong bill. Pati po ang upcoming surgery, covered na. Natulala si Eliana. Mindanao Children's Fund? Wala siyang inapplyan na ganoon. Mabilis niyang hinanap ng tingin ang taong tinutukoy ng cashier. Nakita niya ang isang lalaking naka-Amerikana na naglalakad palayo patungo sa dulo ng pasilyo. Dala ng matinding kuryosidad, sinundan ito ni Eliana ng tahimik. Nagtago siya sa likod ng malaking haligi nang makita niyang huminto ang lalaki sa isang madilim na sulok kung saan may kausap ito. Ang kausap nito ay si Marco. Nakatalikod si Marco, nakasandal sa pader na parang pasan niya ang langit at lupa.
Ang kanyang mga balikat ay bagsak at ang kanyang tindig ay malayo sa pagiging arogante. Nakita ni Eliana na iniabot ng lalaki ang resibo kay Marco at tinanggap ito ng kanyang asawa nang may pagod na tango. Sir Marco, naayos na po ang lahat, dinig ni Eliana na sabi ng lalaki. Pero sir, yung pondo nyo, ito na po ang huling liquid asset na natitira sa personal account nyo na hindi hawak ng mama nyo. Ayos lang, sagot ni Marco. Ang boses ay mahina at paos. Basta huwag na huwag mong sasabihin kay Eliana na galing sa akin to. Ipalabas mo na galing sa foundation. Ayokong isipin niya na binabayaran ko ang karapatan ko bilang ama. Napakapit si Eliana sa haligi. Ang mga barya ng mga kapitbahay at ang yaman ni Marco ay parehong ibinuhos para sa iisang bata. Ang pader ng galit na itinayo niya sa loob ng 10 taon ay nagkaroon ng malaking bitak. Bakit kailangang magtago ni Marco? Bakit kailangan niyang magpanggap na wala siyang pakialam kung ibinibigay naman niya ang lahat? Bago pa man siya makalapit o makapag-isip, isang matinis at nakakabinging tunog ng alarma ang umalingaw-ngaw mula sa direksyon ng kwarto ni Leo. Ang tunog na yon ay nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Eliana. Kumaripas siya ng takbo pabalik. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang isang eksenang dumurog sa kanyang kaluluwa. Si Leo ay nanginginig sa kama, ang kanyang katawan ay bumabaluktot sa sakit. May masaganang dugo na umaagos mula sa ilong at bibig ng bata na nagpula sa puting kumot at unan. Ang mga nurse ay nagkakagulo. Pilit na isinasalpak ang oxygen mask sa mukha ng bata. Ngunit patuloy ang pag-ubo nito ng dugo. Mama, ang huling bulong ni Leo bago pumikit ang kanyang mga mata at bumagsak ang kanyang kamay sa gilid ng kama. Code Blue! Code Blue! Sigaw ng doktor na kakarating lang. Nawawalan na siya ng pulso. Kailangan na nating gawin ang operasyon ngayon din bago pa huli ang lahat. Napaupo si Eliana sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo ng kanyang anak na sinubukan niyang punasan. Ang amoy ng bakal at kamatayan ay pumuno sa silid. Sa gitna ng kaguluhan, nagtama ang paningin nila ni Marco. Nakakarating lang din sa pintuan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Eliana ang takot na refleksyon ng sarili niyang takot sa mga mata ng lalaki. Mabilis ang naging paggalaw ng mga tauhan sa ospital. Ipinasok si Leo sa isang sterile na kwarto. Inihahanda para sa emergency procedure. Sa labas ng makapal na salaming bintana, sa isang maliit at malamig na waiting room na amoy disinfectant, naiwan sina Eliana at Marco. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada, nawala ang pader ng galit na nakapagitan sa kanila. Ang tanging naroon ay ang dalisay at hubad na takot ng 2 magulang na nasa bingit ng pagkawala ng kanilang nag-iisang anak. Ang mga ilaw sa silid ay maliwanag, ngunit hindi sapat upang iwaksi ang dilim na bumabalot sa kanilang mga puso. Ang katahimikan ay nakakabingi, binabasag lamang ng mahihinang paghikbi ni Eliana at ng mabibigat na paghinga ni Marco. Hindi na kinaya ni Eliana. Bumigay ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagguho ng kanyang pag-asa. Wala nang natirang lakas para magalit, wala nang espasyo para sa pagkamuhi. Tanging ang larawan ng kanyang anak na naliligo sa sarili nitong dugo ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Nakita ni Marco ang pagbagsak ni Eliana. Sa isang iglap, nawala ang kanyang pag-aatubili. Lumapit siya at lumuhod sa harap nito. Hindi niya hinawakan si Eliana. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lang niya itong makita ang sarili nitong sakit sa kanyang mga mata. At doon, sa gitna ng kanilang pinagsasaluhang pagdurusa, nagsimulang matunaw ang yelo. Hindi na napigilan ni Eliana. Napahagulhol siya nang malakas. Ang kanyang muka ay ibinaon sa kanyang mga palad. Ang mga hikbi ay naging sigaw ng isang inang nagmamakaawa sa langit.
Isang tunog na pumunit sa kaluluwa ni Marco. Sa pagkakataong yon, dahan-dahang inilahad ni Marco ang kanyang mga braso. Sa isang galaw na puno ng pag-iingat at pangungulila, niyakap niya ang nanginginig na katawan ni Eliana. Hindi ito isang yakap ng pagmamay-ari o pagnanasa, kundi isang yakap ng 2 taong nalulunod na kumakapit sa isa't isa para hindi tuluyang lamunin ng alon. Sa una ay nanigas si Eliana, ngunit ang init na nagmumula sa katawan ni Marco, ang pamilyar na amoy ng kanyang balat na nakatago sa ilalim ng mamahaling pabango at ang tibok ng kanyang puso na dumadagundong sa kanyang tainga ay unti-unting nagpabagsak sa kanyang depensa. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Marco. Ang dibdib na minsan niyang naging tahanan. Ang dibdib na 10 taon niyang inakalang tumitibok para sa iba. Ligtas siya, Eliana. Ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay garalgal at basag. Ang kanyang pisngi ay nakadikit sa buhok ni Eliana at naramdaman ng babae ang mainit na patak ng luha na bumagsak sa kanyang anit. Sa unang pagkakataon, nakita niyang umiyak ang lalaking buong akala niya ay gawa sa bato. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat. Nawala ang mansyon, ang pera, si Veronica, at ang 10 taon ng sakit at pag-iisa. Ang tanging natira ay ang 2 taong nagmamahalan, nagdurusa, at nagkakapit-bisig sa gitna ng unos. Hinigpitan ni Eliana ang kanyang kapit sa damit ni Marco. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa tela na para bang ito ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na tuluyang magkawatak-watak. Ang kanilang mga kamay ay naghahanapan sa gitna ng kanilang yakap. Nang maglapat ang kanilang mga palad, isang kuryente ng pamilyar na pakiramdam ang dumaloy sa kanilang mga ugat. Magkasalikop ang kanilang mga daliri, mahigpit na para bang ang lakas ng isa ay nagiging lakas ng kabila. Hindi nila kailangan ng mga salita. Ang bawat paghinga, ang bawat tibok ng puso, ang bawat patak ng luha ay sapat na upang iparating ang lahat ng hindi nila masabi sa loob ng isang dekada. Ito ay isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng digmaan, isang ninakaw na haplos sa gitna ng napakaraming sakit. Ang init ng katawan ni Marco ay unti-unting pumawi sa panginginig ni Eliana. Naramdaman niya ang matatag na balikat ng lalaki sa ilalim ng kanyang mga kamay, ang balikat na dati niyang sinasandalan. At sa sandaling iyon, pinayagan niya ang kanyang sarili na maging mahina. Hinayaan niyang saluhin siya ni Marco. Kahit sa ilang saglit lang, tumagal ang kanilang pagkakayakap. Walang nakakaalam kung gaano katagal. Ang oras ay tila huminto sa loob ng maliit na silid na yon, habang sa labas, ang buhay ng kanilang anak ay nakasalalay sa mga kamay ng mga doktor. Dahan-dahang lumuwag ang yakap ni Marco, ngunit hindi nito binitawan ang mga kamay ni Eliana. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang pinunasan ang mga luha sa pisngi ng babae gamit ang kanyang hinlalaki. Isang lumang gawi mula sa kanilang nakaraan noong sila'y mga bata pa at ang tanging yaman nila ay ang pag-ibig sa isa't isa. Magiging maayos din ang lahat, bulong ni Marco. Sinusubukang kumbinsihin hindi lang si Eliana, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Napatitig si Eliana sa mga mata ni Marco. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagod, ang sakit, at ang pagsisisi na matagal nang nakatago sa likod ng malamig na maskara nito. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang nagambala. Bumukas ang pinto ng kwarto kung saan isinasagawa ang procedure. Inaasahan nilang lalabas si Dr. Cortez, ngunit isang nurse na namumutla at balisa ang humahangos na lumapit sa kanila. Ang uniforme nito ay may bahid ng sariwang dugo. "Doc! Doc Cortez!" Sigaw ng nurse. Ang boses ay nanginginig sa takot. Mabilis na napatayo sina Eliana at Marco. Ang kanilang mga kamay ay kusang humigpit sa isa't isa. "Anong nangyayari?" tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging matigas at puno ng awtoridad.
Nasaan si Dr. Cortez? Nawawala ang lead surgeon natin. Sagot ng nurse. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkasindak. Hindi pa nagsisimula ang operasyon, pero patuloy ang pagdurugo ni Leo. Kailangan na nating simulan, pero wala si Dr. Cortez. Hindi namin siya mahanap sa buong ospital. Ang puso ni Eliana ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat segundo na lumilipas ay isang segundong papalapit sa kamatayan ng kanyang anak. Ang init ng kamay ni Marco ay biglang nanlamig. At ang panandaliang pag-asa na kanilang naramdaman ay biglang naglaho na parang bula. Pagkarinig sa balita ng nurse, isang malamig at matalas na kuryente ng pagkaunawa ang dumaloy sa mga ugat ni Marco. Isang pangalan lamang ang pumasok sa kanyang isipan. Isang pangalang kasing pait ng lason, ang kanyang ina. Mabilis niyang binitawan ang kamay ni Eliana at ang init na kanilang pinagsaluhan kanina ay agad na napalitan ng nagyayelong galit. Bantayan mo si Leo, utos niya kay Eliana. Ang kanyang boses ay naging mababa at puno ng panganib. Huwag kang aalis sa tabi niya, babalik ako. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Eliana. Kumaripas siya ng takbo palabas ng ospital. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng determinasyon. Ang kanyang isipan ay nagliliyab. Ang kanyang ina ay hindi lang isang mapagmataas na donya. Isa itong halimaw na handang isugal ang buhay ng sarili nitong apo para sa kapangyarihan. Ilang minuto lamang ang lumipas, marahas na bumukas ang pinto ng opisina ni Doña Marcela sa kanilang mansyon. Ang tunog ng paghampas ng pinto sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nagpagulat sa matandang babae na kalmadong humihigop ng kanyang tsaa. Saan mo dinala si Dr. Cortez? Diretsong tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Humakbang siya palapit sa mesa ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. Hindi natinag si Doña Marcela. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang tasa. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Marco, anak, hindi ko alam ang sinasabi mo. Baka naman nagbakasyon lang ang doktor. Alam mo na, kailangan din nila ng pahinga. Huwag mo akong daanin sa mga palusot mo, Mama. Umigting ang panga ni Marco. Dinukot niya ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ng kanyang personal na investigador. May 1 oras ka para ibalik si Dr. Cortez sa ospital. Kung hindi, lahat ng ebidensya ng money laundering, tax evasion at smuggling na itinatago ko laban sa kumpanya ay mapupunta sa kamay ng NBI. Subukan mo ako, Mama. Tingnan natin kung ang yaman mo ay maililigtas ka sa bilangguan. Nanlaki ang mga mata ni Marcela. Sa unang pagkakataon, nakita niya sa kanyang anak ang isang determinasyon na hindi niya kayang baliin. Ang alagang tupa na kanyang kinokontrol sa loob ng maraming taon ay naging isang lobo na handang kumagat pabalik. Ginagawa ko ito para sa pamilya natin, Marco. Sigaw ni Marcela. Ang kanyang boses ay naging matinis sa pagkabigla. Ang babaeng yan ay lason. Sisirain niya ang pangalan natin. Mula nang dumating siya sa buhay mo, puro kahihiyan ang idinulot niya. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi na tumagos kay Marco. Lumapit siya sa kanyang ina. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Wala nang pamilya, Mama. Sinira mo na yon, 10 taon na ang nakakaraan noong pinili mo ang pera kaysa sa kaligayahan ko. Ang tanging pamilya ko ngayon ay ang mag-inang nag-aagaw buhay sa ospital. At kung may mangyaring masama sa kanila, sisiguraduhin kong babagsak ka kasama ko. Tumalikod si Marco, ngunit bago siya tuluyang umalis, may huling banta siyang binitiwan. 1 hour, Mama. Your empire or your grandson's life. Choose. Naiwang nanginginig sa galit at takot si Doña Marcela. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang drawer, isang huling baraha na inaasahan niyang magpapaluhod sa kanyang anak. Ito ang kasunduan
na kung pipirmahan ni Eliana, isusuko nito ang lahat ng karapatan sa bata, kapalit ng operasyon. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Tinalo siya ng pagmamahal ng isang ama. Bumalik si Marcos sa ospital na parang isang bagyong paparating. Ngunit pagdating niya sa tapat ng silid ni Leo, ang lahat ng kanyang tapang ay biglang naglaho. Nakita niya si Eliana na nakasubsob sa salamin. Ang mga palad ay nakadikit dito. Habang sa loob, ang mga nurse at doktor ay nagkakagulo sa paligid ng kama. Ang pinakakinatatakutan niyang tunog ang sumalubong sa kanya. Isang tuloy-tuloy at matinis na huni mula sa heart monitor. Isang tunog na nagpapahiwatig na wala ng tibok, wala ng buhay. Ang makulay na linya sa screen na sumisimbolo sa buhay ni Leo ay naging isang tuwid. Walang katapusang guhit ng kadiliman. Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang mga binti niya ay naging parang haliging semento na hindi na kayang igalaw. Sa isang iglap, gumuho ang buong mundo ng isang ama. Ang kanyang anak, ang kanyang nag-iisang anak, ay nawala na. Ang huling barahan ng dyablo ay nailapag na. Napakakiba sa lahat ng nararamdaman ang tunog ng heart monitor na nagiging tuwid na linya, isang matalas at nakakabinging huni ng kawalan. Ito ang tunog ng pagtigil ng buhay, ang tunog na pumunit sa kaluluwa ng isang ina at ama. Si Eliana ay nakasubsob sa makapal na salamin ng silid ni Leo. Ang kanyang mga palad ay nakadikit dito na parang pilit niyang pipigilin ang buhay na lumalabas sa katawan ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, walang luha, walang tinig. Tanging ang pagsigaw ng kanyang kaluluwa ang naririnig. Code Blue! Code Blue! Kumaripas ng takbo ang mga nurse at doktor patungo sa kama ni Leo. Ang silid ay napuno ng kaguluhan ng mga utos na lumalabas sa bibig ng mga medical na professional at ng mga instrumento na kumakalat sa mesa. May sumubok mag-CPR, may naghanda ng defibrillator. Ngunit sa paningin ni Eliana, lahat ng iyon ay malabo. Isang masamang panaginip na pilit niyang ginigisingan. Sa kabilang gilid ng pinto, nanatili si Marco na nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa tuwid na linya ng monitor. Ang buong katawan niya ay nanigas. Hindi niya kayang igalaw ang kanyang mga paa. Hindi niya kayang huminga. Ang kanyang puso ay tila binigyan ng libu-libong saksak. Ang bawat tibok ay nagdadala ng matinding sakit. Ang kanyang anak, ang dahilan ng kanyang pagdurusa at paghihirap, ang kanyang nag-iisang pag-asa ay wala na. Mama, ang bulong na yon mula sa natutulog na si Leo kanina ay umalingaw-ngaw sa isip ni Eliana. Hindi niya ito kayang tanggapin. Hindi pa niya ito kayang pakawalan. Hindi. Ang sigaw na yon ay hindi lumabas sa kanyang bibig, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata. Pilit niyang ginising ang kanyang sarili mula sa masamang panaginip. Ngunit ang eksena sa loob ng silid ay totoo. Ang namumutlang mukha ni Leo, ang mga doktor na pilit na inilalaban ang buhay ng kanyang anak. Binitawan niya ang salamin. Ang kanyang mga kamay ay napunta sa kanyang dibdib. Pinipiga ang kanyang puso na parang pilit niya itong ibabalik sa dati. Ang kanyang mga binti ay nanginig at bumagsak siya sa sahig. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, nanatili siyang tahimik. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na hindi mailuha, ang pagdurusa na hindi maipahayag sa mga salita. Time of death. Sinimulan ng doktor ang mga salita ng hatol. Hindi! Sa pagkakataong ito, lumabas sa bibig ni Eliana ang isang garalgal na sigaw. Sa isang iglap, tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi sa galit, kundi sa isang matinding determinasyon. Walang doktor ang pipigil sa kanya, walang sino man ang kukuha sa kanyang anak. Nilampasan niya ang mga nurse, ang kanyang mga kamay ay kumapit sa gilid ng kama ni Leo. Tiningnan niya ang kanyang anak, ang kanyang buong mundo.
Ang kanyang pagmamahal bilang isang ina ay mas malakas pa sa kamatayan. "Huwag ngayon, Leo," bulong niya sa anak. Ang kanyang boses ay tila isang panalangin. "Huwag kang bibitaw. Lumaban ka, anak. Lumaban ka para kay mama." Nagsimula siyang mag-CPR. Hindi siya doktor, hindi siya nurse, ngunit isa siyang ina. Ang kanyang mga kamay ay may sariling buhay. Pinipiga ang dibdib ni Leo sa isang ritmong tanging siya lang ang nakakaalam. "Huwag ngayon. Kunin niyo na ang buhay ko. Huwag lang siya." Paulit-ulit niyang bulong. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang mga doktor ay nagulat. Ngunit ang kanilang profesionalismo ay nanaig. Hinayaan nila si Eliana na gawin ang kanyang ginagawa habang patuloy silang naghahanda. Sa labas ng pinto, isang figura ang lumapit kay Marco. Isang babae na may pulang gown. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at pag-aalala. Si Veronica. "Anong nangyayari?" Bulong niya kay Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Eliana, sa babaeng kanyang minahal at sinaktan, na ngayon ay lumalaban sa kamatayan para sa kanilang anak. Nakita niya ang kanyang asawa na nagbibigay ng lahat, ang kanyang sariling dugo at pawis, para lamang bigyan ng isa pang pagkakataon ang kanilang anak. At doon, sa gitna ng desperasyon, isang maliit na himala ang naganap. Habang patuloy si Eliana sa pagbibigay ng CPR, isang maliit na galaw ang nakita ni Marco. Ang pinky finger ni Leo, ang kanyang kaliwang kamay, ay bahagyang kumibot. Isang napakaliit na galaw. Halos hindi makikita. Ngunit para sa isang amang nagmamahal, iyon ay sapat na. Biglang nagbago ang linya sa monitor. Mula sa tuwid na linya ng kamatayan, isang maliit na patak ang lumitaw. At pagkatapos ay isa pa, at isa pa. Ang ritmo ay mabagal, mahina, ngunit naroon. Bumalik ang pulso. Sigaw ng doktor. Bumalik ang pulso niya. Dali ituloy ang operasyon. Nagulantang ang lahat. Ang pag-asa ay muling sumilay sa dilim. Ang mga luha ay nagbalik sa mga mata ni Eliana. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng pasasalamat at labis na kaligayahan. Si Leo ay lumaban. Si Leo ay nabuhay. Ang pinakamaliit na galaw ng kanyang pinky finger ay sapat na upang ibalik ang buhay. Ang pagbalik ng pulso ni Leo ay tila isang malakas na alon na bumalik sa dalampasigan, nagdadala ng pag-asa at ginhawa. Agad na ipinasok si Leo sa operating room kasama si Dr. Cortez na dumating sa huling sandali. Si Marco naman ay mabilis na inihanda para sa bone marrow transplant, kahit pa ang kanyang katawan ay nananatiling mahina. Ang kanilang buhay ay muling nagsalubong, hindi sa pag-ibig, kundi sa isang matinding pakikipaglaban para sa buhay ng kanilang anak. Naiwan si Eliana sa labas ng operating room, nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling may bahid ng dugo ni Leo, isang paalala ng kanyang pakikipaglaban. Ang kanyang isipan ay puno ng kaguluhan, ang galit kay Marco, ang pagtataka sa mga kilos nito, at ang nakapangingilabot na imahe ng kanyang anak na naliligo sa dugo. Sa gitna ng kanyang pagtulala, bumukas ang pinto ng elevator sa kabilang dulo ng pasilyo. Lumabas si Doña Marcela, nakasuot ng isang mamahaling gown na pula. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng kayabangan. Akala niya'y nagtagumpay siya. Akala niya'y tuluyan nang nawala si Leo. "Kaya ko bang mabuhay nang wala ka, Eliana?" Naging tuwid ang tindig ni Eliana. Handa siyang harapin ang isa pang pag-atake ng kanyang dating biyenan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Marcela, isang matigas na tinig ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. "Tita!" Lumapit si Veronica. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Isang emosyon na hindi pa nakikita ni Eliana sa kanya. "At ikaw naman ang narito para mangiskandalo? Anong karapatan mo?" Sinimulan ni Marcela.
Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Isang sampal. Ang mga mata ni Eliana ay nanlaki. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Si Veronica, ang babaeng itinuring niyang karibal, ay sinampal si Doña Marcela Alvarado. "Wala kang karapatang gawin yan, Veronica!" Sigaw ni Marcela, ang kanyang pisngi ay namumula sa galit at kahihiyan. "Wala ka ring karapatang gumamit ng bata para sa negosyo mo, Doña." Matigas na sagot ni Veronica. Inihagis niya ang isang makapal na folder sa harapan ni Marcela na nagkalat ang mga papel sa sahig. Narito ang lahat, ang bawat kasunduan, ang bawat illegal transaction na ginawa mo para sirain ang pamilya ni Eliana. Ang lahat ng ebidensya kung paano mo ginamit ang utang na loob ni Marco para pilitin siyang iwan ang pamilya niya. Ang bawat salita ni Veronica ay tila isang malaking pako na tumutusok sa dibdib ni Eliana. Ang kanyang isipan ay nagsimulang maghanay ng mga alaala. Ang pagtatanong ni Marco sa kanyang kalusugan noon, ang donation sa ospital, ang pagputol ng linya ni Veronica. Lahat ng iyon ay nagkaroon ng kahulugan ngayon. Isang dekada, Elian. Isang dekada mong inisip na niloko ka niya. Patuloy ni Veronica. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Eliana, puno ng paghihinayang. Pero ang totoo, pinrotektahan ka niya. Si Marco, sa loob ng 10 taon, ay nagpanggap na masaya sa tabi ko. Hindi niya ako kailanman hinawakan, ni hinalikan. Nagpanggap lang siya. Ang lahat ng pera na pinalalabas niyang para sa akin ay sayo, at kay Leo, ipinadala niya. Sa pamamagitan ng iba't ibang charity organizations, hindi siya umalis para sa pera, Elian. Umalis siya para mabuhay ka, para mabuhay si Leo. Napakapit si Eliana sa kanyang dibdib. Ang sakit, ang galit, ang lahat ng pagkamuhi ay biglang naglaho, napalitan ng isang napakalaking pagsisisi at pag-ibig na matagal nang nakabaon. Ang lalaking kanyang kinamumuhian ay ang lalaking nag-alay ng kanyang buong buhay para sa kanila. Ang kanyang puso ay parang gustong sumabog sa dami ng emosyon. Lumingon si Eliana kay Marco. Kakalabas lang nito mula sa operating room, maputla at hirap sa paglalakad. Inaalala yan ng isang nurse. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Eliana. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang mga mata nito